Kaya ako nag-book ito. Kasi hindi, nangyari na naman siya. Kala ko na-overcome ko na. Kala ko na-solve ko na, nangyari ulit. So, hindi ko ulit na-control yung sarili ko. Yun yung best, sabi ko, ano pinang gagawin? Yun yung best resort. Pero ano, yung demonyo sa tenga ko, binubulong pa rin sa akin. Ang dali magturo eh. Pag wala ka dun, 'di ba? Wala ka dun sa moment na yun. Sabihin lang ng coach mo. Dapat kasi finalo mo yung trading plan mo. Pero, ano ba talaga yung pinaka root nun? 'Di ba? Bakit hindi natin mapindot yung close natin? Bakit tayo nagiging hopeful? Ayan, hopeful. Kamusta kayong lahat? So, ginawa natin tong CTT session na to kasi nung mga past few sessions, no, may mga times na siguro naiya magsalita yung iba or hindi sila ready sa mga questions nila. Kaya, ang ginawa natin is nagpa-register talaga tayo, nag-open tayo ng slots and tinanong ko dun yung pinaka-struggles nyo sa trading journey nyo. And, okay naman, maganda yung mga na-receive ko pero siguro kailangan pa natin mas specify dito sa call na ito. Ang pinaka-goal lang naman talaga natin is mag-scale yung trading career nyo, mag-scale yung mga accounts nyo into 6-7 figures USD. No? Wind, ikaw na mauna, Wind. Ano yung mga pwede kong matulong para mag-upscale ka pa or mag-upskill ka pa? So, yun naging problema ko recently. Hindi lang siya recent talaga. Talaga naging problema siya this year. So, ganito. Na-manage ko na mag-scale up, na-manage ko na magpalaki ng, mag-size up ng accounts, nag-manage ko na, yung mga ganong stage na manage ko na. Now, yung hindi ko na manage is yung sa management side. So, this year siguro nangyari siya 3 times na. And yung last time na nangyari was last week. Okay, kaya ako nag-book ito. Kasi hindi, nangyari na naman siya. Kala ko na-overcome ko na. Kala ko na-solve ko na, nangyari ulit. So, hindi ko ulit na-control yung sarili ko. Ito yung nangyari. Meron akong dalawang trades. It was UCAD and UJ. Longs. Last week. Ganda niya. Tumakbo yung account ko ng, lagyan na lang natin 6%. Ayan. Tumakbo yung account ko ng 6%. Inon account lang yun. So, gusto mo ba mag-share screen or ano? Okay. Ayan, okay, go. Okay. Isang trade 6%, ang lupit mo 2 trades yun. So, same bias, same yung allocation ko with Dixie. Same assumption ko sa Dixie nun. Correct. Ito. So, ito nangyari. Nagkaroon tayo ng bullish move sa UCAD. Tinarget ko tong highs dito. Now, syempre, nilagyan ko yung minor resistance dito. Secondary resistance dyan. Yung major resistance. So, syempre, tinarget ko yan. Yan yung naging entry and trade ko. Now, meron tayong breakout here. Meron tayong breakout around this range. Syempre, continuation na lang siya. Around dyan. Yeah. So, nagka-breakout tayo dyan. Nagkaroon ng first pullback. And then, meron ulit dito. So, hindi, viable naman itong trade na to. Sa entry criteria ko na yon, pwede ko na siyang hindi lagay yung SL ko dito. Kasi meron akong mga indicators and all na mga variables na ginamit na maging successful na yan. Now, ito nangyari. Itong first resistance na to, nilagay ko dyan. Itong first resistance na yan. Sabi ko, okay, partial target na to. Pag nagkaroon ng reversal, lalabas ako. Hilaan mo nung ginawa ni Win. Kung ang ginawa si Win. So, yun. Time na siya nangyari. Silaw ako sa salapi eh. So, ang ginawa si Win. Pero anong time? Nakatuto ka ba? Nakatuto ka dyan? Nakatingin ako nito. Kasi PM to, nagka-reversal, nagka-double top tayo 7 PM. CTT session. Ginawa si Win. So, yun nangyari na naman yung mga ganun. So, kung malala pa dun, coach, sobrang naging optimistic pa ako. Iniwan ko pa yung stop loss ko dyan. Di ba? Natilt na ako dito eh. Yun yung problema ko ngayon. Natitilt pa rin ako sa market. Natilt ako nung nagkaroon na tong ganito, tapos nagkaroon na ng malaking candle dyan. Natilt ako. Sabi ko, hindi. Ang last resort ko nito, best option ko na lang gagawin is to move my stop loss to break even. Diba? Yun yung best, sabi ko, ano pinang gagawin? Yun yung best resort. Pero yung demonyo sa tenga ko, binubulong pa rin sa akin. Umi-exit yan. Okay pa yan, babalik pa yan. Bullish pa naman yung fundamentals mo with Dixie. Tinignan ko si Dixie. Ito na yung part ni Dixie nun. Ito na yung part na to. Parang either ito or ito na yung part na yan. Parang ito nga yung part na yan. So nagdump na si Dollar. Sumusunod na si UCAD. Hindi. Fundamentals pa rin tayo bullish eh. Perception lang yun. Hindi, wala. Yung top loss ko, hinold ko dito. Ayun. Ano isa mong
trade bukod dyan sa USD CAD? UJ din. So, same sila. So, ang ganito yung ginagawa ko. Para ma-risk syempre, meron, di ba, tayo mga rules din sa hedge funds, sa prop firm. Syempre, dapat ina-apply din natin sa live na. Dapat yung allocation natin sa isang bias natin, kunyari, bullish dollar. Yung allocation natin yan, syempre, may limit. Dapat hindi, kunyari, 5 trades puro correlated. Hindi 5 trades puro bullish dollar. UJ, lahat na lang yung USD nakalong. Di ba? So, ginawa ko, top 2 na lang. Dalawa. So, tig 1% sila, UCAD and si UJ. Kasi both top 2 silang the best sa akin 2% lang yung max allocation ko per idea. So ito, nag-run siya ng 3%. Nag-run ng 3%. Okay, ang initial TP ko dito. Okay, it's nice. Now, nangyari naman siya, syempre, correlated sila sa UJ. Sa UJ. Ito naman yung nangyari with UJ. Ito naman yung target ko sa UJ. Resistance dito. Tinarget ko yan. Yung now, nangyari, same trade management ko na sa UCAD. Di ba? Maangas ako. Matapang ako Naglong pa rin ako dollar Now, nung na-tilt na ako sa UCAD coach, syempre, andito na rin yung UJ ko. Ito yung UJ ko. Pagka kinabukasan, umangat siya, kinat ko na. Meron ako around 0.3. So like, technically, yung naging loss ko na lang overall is like 0.7% instead of like 2% loss. So, naging 0.7. Dahil sa bounce na to. Sabi ko, hindi, pag mag-bounce to, please, magka-cut na ako. And lo and behold, na-tilt na naman ako. Kasi nung nag-cut ako, tumipi. Correct. Based dun sa sinabi mo, ang iniisip mo na is para hindi na masyadong masakit kapag natalo ka pa. Parang ganun, di ba? Yeah. Oo. Pero ang sabi mo sa akin kanina, pwede ka naman palang matalo ng 2% kasi yun yung max allocation mo. Yep. Di ba? So yun yung medyo nagko-contradict sa isip mo, which is understandable kasi nasa gitna ka ng trade plus galing ka sa losing trade. Nagigets mo? Yeah, yung UCAD. Oo. So pero ano mo naman, na-accept mo naman na galing siya sa emotions talaga, Wind. Yeah. Yes, coach. Talagang biniblame ko doon siyempre. Parang personal error siya. Alam mo, hindi siya sa strategy, hindi siya sa sistema ko. Pero more on sa risk management ko talaga mismo na kahit pre-planned ko na, siyempre dapat pre-planned yung risk management natin. And kunyari, scenario-based yun, scenario A, scenario B, ano yung magiging approach. Yan, na-plot ko yun. Pero alam mo yun, yung best case scenario pa yung hindi ko nasunod. Sige nga, ano mo nga, gusto ko lang malaman yung ano mo, Wind. Sorry guys, medyo tatagal tayo dito kasi very intricate to. Kumbaga, up to the last details to Sige, lagay mo sa 1 hour. Gusto ko malaman yung emotions mo bawat isang candle, yung naiisip mo. So, kunyari, ayan, nag-form na ng double top kasi sabi mo, pag nag-reversal, aalis ka na. Ano ang sabi mo nung nandun ka after ng double top, nung nag-form na yung mahabang red candle? Ganito, once kasi, sa rules ko, syempre, price action tayo. Once magkaroon tayo ng close below ng trough, ng double top, yan yung signal ko for exit. Correct. Oo. So, ano yung emotions mo? Bakit hindi ka nag-exit? Doji. Doji. Oo. Okay. Pero tama ba? Dapat hindi ka na umabot doon sa doji? Or hinintay mo talaga yan? Supposedly nung nag-close pa lang to, dapat lumabas na talaga ako regardless if doji or not. Kasi the rule is, mag-close lang below this neckline. Correct. Diba? Mag-close lang dyan. Nag-doji. Correct. Oo. So, sige ikaw, ano yung tingin mo? Dapat nag-close ka na? Or happy ka naman na hindi mo kin-close? Well, if hindsight, coach, titingnan natin. Of course, malungkot ako. NISL hindsight lang yun. But during this price action, syempre, yung naganap sa utak ko was yan, kailangan na dissect yan. Now, meron tayong sa may, alam mo yun, medyo indecisive candle, the level of support. Diba? Now, nagkaroon tayo ng next candle. Another slightly bullish na indecisive candle at the level of support pa rin. Diba? Now, syempre, hindi natin alam yung next candle na mangyayari. Nung nangyari yan, doon na ako sa next result. Sa next result ko, syempre, ito na. Next best thing to do is to move my SL to break even. Correct. Oo. Ang dali magturo pag wala ka dun, 'di ba? Wala ka dun sa moment na 'yon. Sabihin lang ng coach mo, dapat kasi finalo mo yung trading plan mo. Pero ano ba talaga yung pinaka root nun, 'di ba? Bakit hindi natin mapindot yung close natin? Bakit tayo nagiging hopeful? Ayan, usually hopeful. Bakit di natin pinindot yung X? So, yun yung mga kailangan natin ayusin, Wind.
Ba't tayo nag-hopeful? Ba't di pinindot yung X? And ngayon, bakit tayo nagsisisi? Regrets. Ayan. Kasi ako, kunyari, Winda, sinabi mo sa akin, na-SL ako, coach, walang problema, next trade tayo. Di ba? Pero may meron mga kang ganun regrets eh. Yeah, may mga SL naman natanggap natin, di ba? Ganda naman lahat. Yan, hindi talaga magkatao talaga yung may kasalanan yun eh. Pero may mga ganun eh. Wala talagang problema ma-SL ka dyan. Kasi 1:6, di ba? Tapos, sa trade management na yung kasalanan. oo, trade management talaga. Kasi naging emotional na ako this year eh. Kasi syempre, iba na yung emotions pag nagsa-scale, di ba? First time ko ma-encounter yung mga gantong sizes, di ba? Mga ganyan. Oo. Siyempre, hindi naman siya like sudden na build up. Pero siyempre, gradual siya, nag-build up mga ganun. So, step siya, yung pag-build ng account. Pero siyempre, nung pagdating mo dun, if isipan mo, if you look back, hindi eh, iba talaga eh. Iba yung kailangan na mental state sa digital phase. Yeah, iba yung kailangan eh. So, siyempre, nililearn ko pa yung ganun. Yes. And parang nanonood ka bang, kunyari lang ba, sa basketball? Sa basketball lagi ako eh, no? Naging check home run ako ngayon eh. 4 points lang. So yung kunyari parang sa basketball din, sa NBA, di ba kaya nila sinasabi yung, kaya nanalo yung, kunyari yung Golden State dahil sa experience. So may ganun pa rin talagang factor. Hindi naman natin maaalis talaga. And the more na napupunta ka dito sa sa nangyayaring ganito, sa lahat ng yan, the more experience and the more mistakes and the more learnings. So actually, sobrang happy ako na nandito ka na ngayon kasi sobrang advanced na to sa totoo lang. Siyempre, na-recognize ko yung mga gantong issues na paano pag nagkaroon ng reversal at resistance at may no resistance, paano nagkaroon ng reaction, kung pag nag-shave, yung fundamentals, di ba, mga ganun. Siyempre, na-solve ko na yung mga part na yan. And siyempre, yung mga naging solution ko, mga to. So, siyempre, na-develop na yung mga solution. Pero siyempre, pagdating sa live, minsan mo lang ito ma-encounter, di ba? Hindi mo ito every trade ma-encounter mo. So, kunyari, in a month, minsan nga in a year, 4 times lang na-encounter, 6 times lang na-encounter. Ganun lang eh. Hihira eh. So, syempre, hindi ka makaka-adjust agad. Tsaka, hindi nyo kagandahan kapag sinabi experience ka talaga, lahat ng klase ng trades and seasons na pagdaanan mo na. Yeah. So, kaya, pag tinatanong ako, coach, kailan kayo naging profitable? Parang hirap eh. Kasi, kunyari, naging profitable ako after 6 months. Yung year after nun, profitable ba ako? Parang ganun eh. Kasi may mga seasons talaga siya. And kapag nadaanan mo lahat ng yan, meron pa ulit mga bago challenges. So, mas level up lang ng level up. Hindi talaga matatapos yung challenges. Pero sobrang lupit. Palakpakan naman natin si Win, no? Sobrang galing niya. So, yun lang. Develop natin yung skin in the game. Kapag nandun tayo sa loob, paano tayo magiging relax? Actually, yun yung pinaka-importante, no? Paano tayo magiging sobrang relax lang sa kahit anong mangyari sa charts and sa trades natin. So, kaya lagi tayo nagtuturo. Ayan, meditate, end state, drop your jaw, breathe, tapos wag natin isipin yung results. Sobrang dami. Lahat yun, para lang mag-relax tayo. Diba? Lahat ng mga sinasabi natin. So, very important talaga we learn how to relax in those kinds of situations. Same din with you having your problems. For example, meron kang problema ngayon. Kami may mga problema ngayon. May mga agawan lupa. Hindi naman agawan lupa. Parang may nagtatry magnakaw ng lupa namin. Parang ganun. So, sobrang stressful niya. Kasi parang, wala naman silang titulo. Ganun. Dito tumutulong yung barangay. Ganyan. Pero paano tayo magre-relax sa mga ganong klaseng situations para makapag-perform tayo ng maayos sa kung ano ginagawa natin. So, nadadala din talaga siya sa labas. May family problems, may relationship problems, may financial problems. Paano ka marirelax pa rin sa charts? Diba? Yun yung tinuturo sa atin outside the markets na dinadala rin natin inside the markets. Coach, may question ako lang pakapal. Ganito. Other than, syempre, testing talaga. Pero, do you think it will help me ba na, like, kunyari, test lang ako? Hindi naman sa live markets, but kunyari sa simulation, sa backtesting. Kunyari, hindi naman necessarily susundin ko yung strategy ko, pero more on maging trend following lang ako. Kasi, ito talaga yung weakness ng trend following, di ba? Nagkaroon ng trend, and then putol na siya. Kailan ka ba lalabas? Yun yung naging ng trend following strategies eh. Correct. So, I think it would help na, like, kunyari, mag-backtest na lang ako, and then, i-practice ko itong mga gantong scenarios na, like, okay, this is the point of reversal. Ganito na yung exit. I think meron pa mas better na idea dyan or like yun try lang. Actually, yung mas better dun is yung live talaga, which is hindi naman laging pinapakita ng ano. Pero tama ka. Siguro ang pinaka-closest na pwede mong gawin is kailangan i-feel mo yung moment. Sobrang weird, no? Pero pag nandun ka sa backtesting, hindi pwedeng okay. Siyempre, alis ako, parang gano'n. I-feel mo yung moment na nandun ka talaga.
Okay. So, ano yung mag-feel ko? Bakit ako maging hopeful? Tapos, ang gagawin mo is maging self-aware ka sa sarili mo. Bakit mo na-feel? Bakit pag ganito na-feel ko? Tapos, pag na-feel ko ba yun, anong gagawin ko? Diba? Magme-meditate ba ako? Aalis ba ako? Pipindutin ko ba yung close nang hindi ako mag-iisip? Paano ko magagawa yun? Yung mga ganun. So, kailangan mo mag-dive deep sa sarili mo talaga. And bigay mo yung mga worst scenarios. Diba pag nagpa-practice tayo ng, may sport ka ba or anything? Or Yeah, tennis. Tennis, o diba? Pina-practice natin yung mga worst case scenarios para pagdating sa game, akala natin chamba yun, pero ginagawa talaga nila yun. Yeah. Ayan. So, yun yung goal mo. Practice mo yung mga worst case scenarios, tapos i-dive deep mo sa sarili mo, i-dig deep mo, maging self-aware ka sa bawat desisyon na gagawin mo.